Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya at kapayapaan ng Diyos Ama at Panginoong Kristo sumay. At sumainyo rin. Mga kapatid, isang linggo na lamang at magsisimula na ang mga mahal na araw. At ang ikalawang pagbasa at ang Ebanghelyo ngayon ay nagpapaalala na sa atin sa pangunahing katotohanan, bunga ng kalunos-lunos na pagkamatay ni Jesucristo, ang ating kaligtasan. Sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay, pinagtibay ang bagong kasunduan. Ang buhay na kasunod ng kamatayan ay isang paghamon sa ating lahat. Kung nais natin ang malinis na buhay, dapat nating iwaksi ang ating kapalaluan at anumang ibang anyo ng damdaming negatibo. Tanging sa pagtalikod sa ating mga hamak na sarili, tayo ay makapagsisimulang mabuhay para sa Panginoon. Saka lamang tayo magiging masiglang kabahagi sa bagong kasunduan. Mga kapatid, ialay natin ang Eukaristiyang ito para sa mga kahiling ito habang patuloy nating ipagdarasal ang kapayapaan at katarungan sa daigdig. Bilang paghahanda sa pagdiriwang ng misteryo ng pag-ibig ng Kristo, alalahanin natin ang ating mga kasalanan at humingi sa Kanya ng kapatawaran. Tayo pong lahat, inaamin ko, Makapangyarihang Diyos, at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, alang-alang sa dakilang pag-ibig ng iyong anak, siyang nagbunsod upang mahalin niya ang lahat. Ano pat kusa niyang inako ang mamatay para sa sanlibutan. Kami naway masigasig na tumahak sa kanyang dinaanan, sa iyong pag-akay at sa kanyang pamamag. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang. Amen. Umupo po ang lahat. Matapos ang sunod-sunod na pagbali ng Israel sa kanyang kasunduan sa Panginoon, ipinahayag ni Jeremias na mismong Diyos ang gagawa ng paraan upang iligtas ang kanyang bayan. Basa sa aklat ni Propeta. Sabi na darating panahon, gagawa ako ng bagong pagtitipid sa Israel at sa Huda. Ito'y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno. Labas ko sa Egypt. Bagamat sumira sila sa kasunduan, tiyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong sa Israel. Tatanim ko sa kanilang kalooban ang aking susulat ko. Ako'y magiging kanilang Diyos. Sila ang magiging. Hindi na nila kailangang upang makilala ang lahat dakit at makakakilala sa akin. Sapagkat patatawarin kanilang maling ko nagugulanan ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Diyos ko, sa aking likain, tapat na puso't loobin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Mga kasalanan ko awi ayon din pag-ibig na ang tawad mo dari. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. At sa akin, yan mo, O Diyos, ng bagong sa iyong harap, huwag ako. Dekreto mo ang Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. ang galak na dulot ng iyong pagbalik at ako ay gawin mo. Magkagayon na aking tuturuan sa iyong happy sana.
tapat na puso't loobin. Diyos ko, sa akin ikhain, tapat na puso't loobin. Natutunan ni Jesus sunod sa Ama sa pamamagitan ng pagpapakasakit. Sa paraang ito, siya ang naging bukal ng ating kaligtasan. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak na ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng mga sumunod sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, tumayo po ang lahat. Wika mo'y aming dinggin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutuklin. Sumunod ay tunay na itatampok sa kaligayaang lubos ng mahal na anak ng Diyos. Wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutuklin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, kabilang ang ilang Griego sa mga pumunta sa pista upang sumamba. Lumapit sila kay Felipe na taga Betsaida, Galilea, at nakiutos, Ginoo, ibig po naming makita si Jesus. Sinabi ito ni Felipe kay Andres at silang dalaway lumapit kay Jesus at ipinaalam ang kahilingan ng mga iyon. Sinabi ni Jesus, dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao. Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamamatay, mananatili itong ngunit mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang napupuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin. At saan man ako naroon, ay naroon din ang akin. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Ngayon ako'y nababagabag, sasabihin ko ba, Ama, iligtas mo ako sa kahirapang daranasin ko. Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito upang danasin ang kahirapang ito. Ama, parangalan mo ang iyong ngalan. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, pinangaralan ko na ito at muli kong pararangalan. Narinig ito ng mga taong naroon at ang sabi nila, humulog.
Sabi naman ng iba, nagsalita sa kanya ang isang anghel. Sabi ni Jesus, ipinarinig ang tinig na ito dahil sa inyo, hindi dahil sa akin. Panahon na upang hatulan ang sanlibutan. Itataboy ngayon sa labas ang pinuno ng sanlibutang ito. At kung ako'y maitaas na, ilalapit akin ang lahat ng tao. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano siya mamamatay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo po ang lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Pakibati naman po ang ating mga katabi. Magandang gabi. At habang binabati niyo po sila, pakitanong po ang inyong mga katabi. Pakitanong sila, kapatid, sino ang gusto mong makita sa panahon ngayon at bakit? Sino ang gusto mong makita at bakit? Siguro po marami sa inyo ang gustong makita ang kanilang mga mahal sa buhay. Mga kaibigan, sabi natin. Siguro meron din pong nagsasabi, lalong-lalo na sa panahon ng Kwaresma, gusto nilang makita ang kanilang sarili. Tama po ba? Sa panahon ng Kwaresma, ito yung pagninilay natin. Oo nga naman. Bakit hindi? Sapagkat ang Kwaresma ay panahon para makita natin ang ating sarili. Ito ang panahon para tingnan natin at kamustahin ang ating relasyon sa Diyos. Kaya nga po, napakagandang tanong ito. Kapag kung meron tayong gustong makita, ang pinakamagandang sagot siguro sa panahon ngayon ay walang iba kundi sarili. Meron nga mga joke na nagsasabi na pag nakasalubong mo ang iyong sarili, baka magulat ka. Be careful. Mga kapatid, napakaganda po ng ating mga pagbasa ngayon. Alam niyo po ba? Lalong-lalo na po ang ating ebanghelyo. Dito po sa ating unang pagbasa, mula sa aklat ni Propeta Jeremias, sinabi po doon na ang Diyos ay gagawa ng bagong kasunduan. So kung meron pong bago, meron pong luma. At ang bagong kasunduan na ito ay hindi nasusulat sa bato, kundi sa puso ng mga tao na magpapahalaga sa kasaysayan ng kaligtasan. Napakaganda po itong pagnilayan sapagkat ang Diyos na mismo ang gumawa ng paraan na magbigay ng bagong kasunduan. At ang kasunduan ito ay isusulat niya sa mga puso ng tao para ito maliliit. Ito ay natupad kay Hesukristo at tayong lahat ay bahagi ng patuloy na katuparan. Ang kamatayan ni Jesus ay siyang nagiging pangwakas ng tipan ng Diyos sa kanyang bayan. Ang dugo ni Jesus ang siyang magligtas sa sanlibutan. Ang kaligtasan na ito ay walang hanggan. Ito po yung bagong kasunduan meron na binigay ng Diyos sa atin na kailanman hindi natin ikutan. Itatak nawa sa ating mga puso at isip na ang dugo ni Jesus ang siyang nagbigay sa ating kaligtasan. At ito rin po ang punto ng ating ikalawang pagbasa. Pinapaalalahanan tayo ngayon ng may akda ng sulat sa mga Hebreo na ang ating kaligtasan ay bunga ng panalangin, pagpapakasakit, at pagsunod ni Kristo hanggang. Pinapaalalahanan tayo na ang ating pagsunod kay Kristo ang siyang magdadala sa atin sa kaligtasan. Kaya napakagandang pagnilayan po. Dito sa ating buhay, isipin po natin palagi, bagong kasunduan ay ang dugo na ibinigay ni Jesus para sa kanyang bayan, para sa atin. Ang bagong kasunduan, ito
pagsunod natin kay Kristo na siya magliligtas sa atin. Sa atin naman pong ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ni San Juan, pinapaalalahanan po tayo na ang kaligtasan na dala ni Kristo ay kasama sa plano ng Diyos para sa kanyang bayan. Si Jesus, kay Jesus, nakasalalay ang ating kaligtasan. Wala po si Jesus, wala po kaligtasan. Mga kapatid, meron lang po akong isang talata na napansin sa ating ebanghelyo, napansin. At itong isang talata na ito po yung ating pagnilayan ngayong gabi, at nawa sana ang talatang ito ay kumbaga maisabuhay natin, mapagnilayan natin ng mabuti, mapulot natin ang kahulugan nito at maisabuhay natin sa ating buhay. Kung napapansin po ninyo sa ating ebanghelyo, sinabi po doon na may mga ilang Griego na pumunta sa pista upang sumamba. Siguro po itong mga Griegong ito, matatawag natin silang Greeks convert. Ito yung mga Griego na na-convert sa Judaism. No? Hindi ka naman pupunta sa templo kung hindi ka sasamba at iba ang iyong paniniwala, di po ba? So itong mga Griegong ito ay lumapit sila kay Felipe na taga Betsaida, Galilea, at nakiusap. Ano pong sabi nila? Ano pong pakiusap? Sabi nila, Ginoo, ibig po naming makita si Jesus. Ito po yung ating buod. Ang buod ng ating ebanghelyo na kailangan nating pagnilayan ngayong gabi. Mga kapatid, kung titingnan po natin ng mabuti, siguro marami na silang narinig tungkol kay Jesus. Itong mga Griegong ito. Marami na silang narinig tungkol sa mga himala ni Jesus at pagpapagaling. Isa din po itong paalala sa atin na kapag may narinig tayo, mas mabuti nang makiusap tayo at magtanong tayo. Di po ba? Kung meron po tayong narinig, halimbawa na lang, itong mga Griego, siguro para sa kanila ay dinig na ang pangalan ni Jesus at ang kanyang mga gawa at ang kanyang pagpapagaling ng mga may sakit. At ano po ba ang ginawa nila? Sila po ay... At ano po ba ito para sa atin? Kung meron po tayong naririnig, kung meron tayong, kumbaga, nakukuhang mga impormasyon, marapat lang po na tayo po ay marapat lang po na tayo po ay makiusap. Minsan po kasi sa atin, kung ano yung narinig natin, di natin ito binubusisi. Di natin tinatanong. Di natin kini-question. Chinichismis agad din. Ang masaklap pa, dinadagdagan pa natin kung ano yung narinig natin. Di po ba? Ang mga Griego ay nagtanong, kumbaga curious. Pero out of their curiosity, i-inquire, seek. Sa kanilang pag-uusisa, sila ay nagtanong, naghanap, at nakiusap. Ginoo, ibig po namin makita si Jesus. Sana po tayo rin, sa gitna ng ating mga naririnig, matutunawa tayong magtanong, matutunawa tayong maghanap, at makiusap upang malaman natin ang katotohanan. Di po ba? Kung maalala po ninyo mga kapatid, kamakailan lang tayo po ay nagdiriwang ng kapistahan ng Poong Nazareno. At ang tema po ng kapistahan ng Poong Nazareno ng 2024 ay ibig po naming makita si Jesus. Alala niyo ba? Siguro napakaganda itong pagnilayan sapagkat
nakaranas na tayo ng kapistahan ng Nazareno nung nakaraang Enero. At oras-oras may mga misa. Tayo ay nagpunta doon, pati rin po ako ay nandoon, 1:00 ng hapon, nasa labas po ako ng Quiapo Church. Nakaupo po ako sa kalsada at walang ibang alam ang mga tao na yung nakaupo doon ay isang pari. Dinadaan-daanan. Sabi ko, okay lang, walang nakakilala sa akin. At napakaganda ng tema sapagkat ito ay akma sa ating tema ngayong linggo. Ibig po naming makita si Jesus. Napakagandang pahiwatig sa ating lahat sapagkat ang ebanghelyo ngayon ay isang pagkakataon para balikan muli ang ating pananabik na makita si Jesus. Ibig po naming makita si Jesus, ibig sabihin, hindi lang gusto, kundi iniibig. May kasamang pag-ibig, may kasamang pagmamahal. Bakit kailangan natin makita si Jesus? Sapagkat ang makita si Jesus ay hindi para sa kapakanan ng pag-uusisa, kundi ito ay isang daan ng pagsunod. Isang daan para sa katotohanan at isang daan para sa kaligtasan. Ang makita si Jesus ay hindi lang para sa ating kapakanan o ay hindi lang para sa kapakanan ng curiosity natin. Anong meron? Gusto ko siyang makita. Gusto kong malaman kung anong meron siya. Pero ang makita sa Jesus ay mas labis pa dito. Isang daan para sa pagsunod. Isang daan para sa kaligtasan at isang daan para sa katotohanan. Kaya po, pag sinabi nating ibig po naming makita sa Jesus, isang hiling na may pananabik at mamahal. Mga kapatid, ngunit ang sagot ni Jesus ay hindi kaaya-aya. Sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo, ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang napupuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito ng buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin at saan man ako naroon ay naroon din ang aking lingkod. Ito po ay isang hamon para sa ating. Ano po ba ang ibig sabihin ito? Ibig sabihin, ang makita sa Jesus ay isang imbitasyon sa pagsunod. At ang pagsunod kay Jesus ay ang pagsagisag sa kanyang mga gawa. Yun ay ang mamuhay ng may puot sa sarili at handang maglingkod sa Kanya. Kaya nga po para sa atin, minsan po kasi pag sinasabing natin na gusto ko siyang makita, anong meron? Pero ang ating ebanghelyo ngayon ay isang paalala at nagpapahiwatig sa akin na kung gusto mong makita si Jesus, ibig sabihin, kang sumunod sa Kanya. And hindi lang basta makita ang isang tao. Sapagkat kung ikaw talaga ay totoong nagmamahal, kung meron kang hiling, kung meron kang mga pananapig, kung gusto mong makita ang isang handa mo siya. Ibig po namin makita sa Jesus. Dapat sumunod. Ang makita sa Jesus ay isang imbitasyon sa pagsunod sa Kanya. At ang pagsunod kay Jesus ay ang pagsagisag sa Kanya. Ang isa ay ang sumunod sa gawa niya. Mamuhay ng may puot sa sarili at handang. Meron po akong isang storya.
Ako po ay nagmumotor lang from New Manila City, New Manila, Quezon City hanggang Parola. Araw-araw po dumadaan ako ng Quiapo Church at Manila Cathedral para lang makarating sa Parola. Hindi po ako dumadaan ng Visoria pagkat traffic. Alam niyo po, habang ako ay nasa labas ng Quiapo Church, meron po akong isang nakitang tao nakabisikleta. At sa kanyang pagdaan sa Quiapo Church, alam niyo po ba kung ano ang ginawa niya? Umaway po. Umaway siya sa simbahan habang siya ay isip ko po, grabe yung pananampalataya ng ang makita lang siguro ang simbahan ng Quiapo ay sapat. Lalo pa kaya ang matanggap si Kristo, lalo pa kaya ang mapagsimba sa Quiapo. Ito din ay isang paalala sa akin. Gusto mong makita sa Jesus, dapat handa kang sumunod sa Kanya. Hindi lang basta. Sapagkat ang si Jesus, ito ay imbitasyon sa pagsunod. At ang sumunod ni Jesus, ito ay ang pagsasabuhay sa Kanya. Ang mamuhay ng sa at handang sa Kanya. My dear friends, to see Jesus is at the same time an invitation to respond to the call of discipleship. A disciple who is willing to follow Jesus, willing to hate himself, serve others. Sa pagpapatuloy po natin sa misang ito, pasalamatan po natin ang Diyos sa kanyang bigay na kaligtasan na dala ni Jesus. At hilingin din natin sa Diyos na bigyan tayo ng lakas at biyaya upang makita natin si Jesus sa ating kapwa at ipakita natin siya sa pamamagitan ng ating Amen. Magsitayo po ang lahat at ipahayag po natin ating pananampalataya. Tayo pong lahat sumasamba Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, inako sa krus na matay, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangmatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa ating Amang nasa langit upang tulungan tayong makatulad sa kanyang anak na nagmahal sa mundo, alay ng buhay para sa buong pagtitiwala tayong Ama, tingin mo ang iyong Ama, tingin mo ang iyong bayan. Nawa kay Pasko, mga pari, at mga relihiyoso ang kanilaki pang lahat ng Kristiyano ay na sa Diyos at magsikap sumunod sa kanilang magandang gawa. Manalangin. Ama, tingin mo ang iyong bayan. Sulong nawa ng mga opinyalaan, mga hakbang bayanan, lalong-lalo na para sa mga may sa mga
Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Maglaan nawa kami ng panahon para sa taimbahe at diwa ng salita. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Pakinggan nawa namin ang story na kami maging bukas palad kapag tungo sa landas. Manalangin. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Kapit walati langit, aming mga mahal sa buhay na mula sa tao, pati naging taong namatay na walang nakakaalala. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Amang nasa langit, tingin mo po ang mga panalangin ng iyong bayanan. Tulungan mo kaming maging pagkasama aming mga kapwa upang kami ay maging dapat sa kaloob. Hinihiling ko sa ngalan ng Kristo. Amen. Buksan ang aming puso, turuan mo magkalap sa bawat sikatan ng liwanag ng kusang matang piling, tungkuling namanag. Buksan ang aming palad, sarili mag-ialay, tulungan mo iyan. Sa bawat pagtuturo, lahat ay makayakap. Buksan ang aming isip, sikatan. Buksan ang aming palad, sarili mag-ialay, tulungan mo ihanap kami ng bagong Manalangin kayo sa mga Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha. Kami dumadalangin ang sa na pagsaloob ng mga alaman ng Kristiyano ay iyong gawing dasay
pakundangan sa ipinagdiriwang ng paghahaing ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mo ang aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong inaatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan. Ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. et terra gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui veni. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Cristo ay namatay, si Cristo ay namuhay, si Cristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, lalong-lalo na yung mga kapatid na ipinapanalangin namin sa misang ito. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose na kanyang kabiyak, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin na mga nagaling na utos na turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et invite nobis debita inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sa iyo nagmula ang kaharian at kapangyarihan at kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere. Peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga iyahan sa kanyang piging. Noon hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakikinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay mapabilang nawang lagi sa mga kaanib niya na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, basbasan mo ng sigla ang iyong sambayanan sa pagsunod sa iyong kalooban.
Sa diwa ng iyong pag-ibig at sa tulong ng iyong lakas, matapat nawang sundin ang loob mo sa pagmamahal sa kapwa-tao. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo ay manaog nawa at mamalagi sa inyo magpasawalang hanggan. Amen. Tapos na ang banal na misa, taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't